Hello Kathden fans! Bago natin pag-usapan itong black rings nga na suot na ng Kathden pareho mga kasombreros, ay panoorin muna natin itong kakulitan ni Alden kasi magsisimula na sana yung gagawin nilang interview mga kasombreros ay nag-AML pa rin to si Alden. Panoorin niyo po. Nag-start na si Alden. Diba? Lalaro pa ng AML. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Kulitan ni Alden mga kasombreros, ML is life talaga sa inyong pambansang bay mga kasombreros. Ito yung para magsisimula na yata yung interview nila dati sa Taste and Tell na segment nila na parang kakain sila ng mga siomai, ng mga kung ano na dyan, tapos hulaan nila na nakapiring yung mata ng isa mga kasombreros. Kung nakita nyo po sa screen nyo ngayon. So yan po yun. Hindi po yan bago actually. Tapos, ito, panoorin natin tong kulitan ni Direk Cathy at saka ni Alden. Pampagood vibes mga kasombreros bago natin pag-usapan tong black ring. Nung nakita niya si Alden, sumigaw, tumili. Nung nakita ka niya kanina, anong reaksyon niya? Ayan. Pa-shout out daw, anak. Pa-shout out tuloy. Pa-shout out daw si Connie kay Richard, pero pa-shout up daw kay Jeff. Alam nyo, tandaan nyo, parang tao din ako. Nasasaktan din. Tawa ako dun, nung nakita ka, nagso ka? Nagso ka, binigyan ko nga ng bola rin eh. Anyway, guys, meron kasi kaming show sa Nickel Entertainment po. It's called Versus. Naglalaro ng games, mga dating love teams. Pero nabiyak na yung love team kasi syempre natalo, di ba? So anyway, nasa semi-finals na kami nagtatapos. Gusto ko sanang patikimin kayong lahat kung paano yun. Sakto, andito naman po si Alden at si Jeff Tam. Okay lang ba? Hindi na rin, oo. Ano ba yun, Direk? Ano po yun? Ayan, sadala. May aakyat lang dito sa baba. Kung okay lang, hantag dito. Pero parang ang gulo nung sinabi mo, may aakyat sa baba. May aakyat lang dito sa baba. Parang ang gulo mo rin, Direk. Hoy, may aakyat galing sa audience dito sa baba ko. Ayun. Okay po. Sa baba. May aakyat dito sa baba. For the first time, nag-agree ka, Alden, kay ano, ha? Hindi, Direk, si Jeff nang babasag talaga, Direk. Wala nang pinipili ngayon na tao. Walang respeto. Magulo, ang sakit ng headache ko. Alam mo, pag tumatagal, nagiging bastos yung bibig mo, ha? Di na normal yan, ha? Ano nga bang tumatagal? Simula pa lang ganyan eh. Balasubas ka, ha? Guys, thank you. Meron akong yung mga mag-drop po ng gifts, pause muna tayo. Thank you very much. Kasi dito sa box below me, doon po lalabas yung sasagutan nila. So, ang tawag namin dito, dugtungan, kasi 2 pictures siya. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Dalawang pictures na magkakaroon ng ibang ibig sabihin. Okay? Sige, huwag na tayo mag-sample. Buo ko sa mga ganyan. Pwede ba mga kung alam, mga pag-usapan natin, mga tungkol sa history, religion. Wow, kala mo naman talaga honors. Ayaw mong mathematics? Bobo ko dyan, Direk. So parang dalawang Direk, dalawang picture, pero parang isang salita yung mabubuo, parang gano'n. Oo. Pero minsan, hindi lang salita. Minsan thought. Diba? Nakakatuwa mga sombreros kasi nga yung relationship ni Direk Cathy at saka ng kanyang mga artista ay parang tropa-tropa lang. So pag trabaho. Pag jamming-jamming, kulitan din at saka jamming-jamming mga sombreros. And yun actually isa ma-realize ko kapag kumbaga pa nanay ka or isa kang professional na tao. So ma-apply mo rin yun actually mga sombreros. May boundary lang siya when it comes sa trabaho na. Pero pag tropa time, ganun. Tapos, update tayo mga sombreros
Ang Kath din, ito good news ulit mga kasombraros ha. Ang Kath din po ay nominated na naman pareho sa PMPC, no? 40th PMPC Star Awards for Movies. Yung si Sir Alden ay nominated as Movie Actor of the Year at saka si Ma'am Catherine naman po ay actress or movie actress of the year na ayun nga sa A Very Good Girl, at saka kay Sir Alden naman po ay sa 5 Breakups and a Romance. Tapos recap tayo ng konti pag yung hindi nakapanood ng previous vlogs natin. Nasa Hong Kong na po si Direk Cathy at saka si Sir Alden. Tapos baka mag-shoot din sila ng ibang location kay Ma'am Kath kasi nga 'di ba nasa airport yung ending nung Hello Love Goodbye. So yun po mga sombreros. At ito na nga mga sombreros, pag-uusapan na natin itong black rings na suot na ng Kath din. Dati napapansin natin at saka dun sa previous vlog ko tinapik ko na si Ma'am Kath lang yung may suot, hindi siya promise ring. Kasi nga si Ma'am Kath lang bago pa nagsimula ang Hello Love Goodbye, bago pa sila nagkaroon ng friendship ni Alden at saka ni Ma'am Catherine, ay meron ng black ring si Ma'am Catherine mga sombreros. Kasi na-realize ko rin mahilig sa kumbaga pa hikaw-hikaw or ring-ring si Ma'am Catherine mga sombreros kasi nga meron nga siyang ear piercings, di ba? So yon, no, suotan niya to. Pero lately ay napansin na rin ng maraming tao, maraming netizens mga sombreros na suot na rin ni Sir Alden. Pareho na sila ng suot ni Ma'am Kath mga sombreros. So ang hinuha, ayan, ang iniisip na naman ng mga tao, syempre, alam niyo na, kahit ako ay nag-iisip na parang agreement ring. Parang ganun mga sombreros, parang MU or mutual understanding ring mga sombreros. Kasi doon sa unang sinabi ko na hindi siya promise ring, doon sa mga ilang weeks na yon, sabi ng ilan na parang pang good health, parang ganun mga sombreros, or maybe trip lang talaga ni Ma'am Kath kasi nga mahilig nga siya, sabi ko, sa ring mga sombreros. So yun, pero ngayon talagang napapaisip na talaga tayo na it's a mutual understanding ring. Ayun ang aking tawag mga sombreros ha, pero comment kayo kung anong gusto niyo itawag dyan. So it's an MU ring or agreement na meron kayong mutual na feeling mga kasombreros. So yan na, parang may bond, parang may something na nagko-connect sa inyo mga kasombreros, di ba? Yun naman talaga kasi sa kasal nga, di ba? Merong wedding ring. So ito, parang sa kanila parang introduction, parang kumbaga pa sa isang libro ay preface or introduction or preamble kumbaga pa sa ating Philippine Constitution. So lalim na natin. Pero po mga sombreros, no, comment po kayo kung anong masasabi nyo dito sa topic natin about black ring, at saka kung ano mang gusto nyong i-comment about sa kakulitan ni Sir Alden sa ML, sa Mobile Legends, or sa kakulitan nila Direk Cathy. So yun po mga sombreros, ang ating tula sa vlog na ito ay napakaganda. May title na Labada. Kung papipiliin ka, ice cream o labada, syempre at malamang sa malamang, ice cream ang iyong pipiliin. Cellphone o labada, syempre, cellphone. Gala o labada, syempre, gala with the whole barkada at tropa. Minsan nga'y inuumaga pa. TikTok o labada, syempre, TikTok. Sayaw dito, kanta doon, prank dito, giling doon, sabay kembot at ikot-ikot. Facebook o labada, syempre Facebook. Kasi enjoy kang makita mga classmates at friends mong nagtagumpay. Lalo na yung may mga asawa at jowa. Kape muna o labada? Kailangan pa bang itanong yan? Kape muna, syempre. Jowa o labada? Syempre, mas pipiliin mo ang jowa na sa iyo ay nagpapaligaya. Pero may mga moments din na ikaw ay mapapaluha. Sa sakit ay mapapaiyak. Sa tawa ay nako, wala na. Pero sana ating isipin ng makalabing 1,000. Ilagay sa ating utak, alalahanin gamit ang ating sentido. Sa katunayan lang, ang mga nabanggit ay ating mga gusto at mahalaga rin sa atin bilang mga tao. Gaya na lamang ng ice cream, cellphone, TikTok, Facebook, kape, jowa o gala. Kung marunong tayong mag-prioritize na mas pinakauna ang mas mahalaga. At ito pa sana, huwag parating iasa sa iyong anak na dalaga, mama o asawa ang mga labada. Lalo pat kung siya'y nag-iisa, kailangan din nating mag-effort para malaman at ma-feel din niya ang kanyang immeasurable value
at worth. Labada, bow. Sa ating Word of God mga kasambreros ay napakaganda po nito. Nais ko pong ibahagi 1 Peter chapter 1 verses 6 to 9. Ito lamang po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kasambreros sa vlog na ito. Sabi dito, verse 6, "In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ." Grabe. "Whom, having not seen, you love, though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory." Verse 9, "Receiving the end of your faith, the salvation of your souls." Grabe mga kasambreros, isa-isay natin. "Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials." Ito, various trials, napakadami, name it. Marami tayong mga struggles, marami tayong mga problema araw-araw mga kasambreros. Nanay ka man, anak ka man, asawa ka man, lolo ka man, lola ka man, estudyante ka man, trabahante ka man, sa construction ka man, sa farming, sa fishing, sa opisina, sa paaralan, sa pagiging public servant. Lahat mga kasambreros, lahat ng tao ay may problema. Even yung bata na sanggol, problema niyan dumede, problema niyan gatas, problema niyan diaper, problema niyan vitamins, problema niyan paano makatulog ng maayos, problema din ng magulang ang problema ng bata. So every one of us has kumbaga pa own problem to overcome. Okay? Dito sabi niya various trials. Sabi ni Apostol Pedro, sabi niya sa maikling panahon, no? Maikling panahon, you have been grieved, no? Nagdadalamhati ka. No, sabi niya, magtiis ka, no? Ito yung tinuturo sa atin mga source, magtiis ka habang kaya. Kasi alam natin, sabi dito sa verse 7, that the genuineness of your faith, ayun, it talks about faith. Alam niyo mga sombreros, wag natin sabihin na faith lang. Yung kumbaga pa magjowa kayo, tapos Christian yung isa hindi. Tapos magiging mag-asawa kayo. Nako, malaking gulo yan mga sus. Sabi dito that the genuineness, no, yung pagiging plakado, yung pagiging genuine, yung pagiging tunay ng iyong pananampalataya sa Panginoon, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire. Okay, ito. Sinusubok, hindi literal na apoy ang sumusubok sa atin mga sombreros. Kasi di ba yung ginto, bago siya malaman na talagang tunay na ginto ay sinasalang yan sa apoy, nilulusaw, tapos may process na ginagawa mga sombreros. So, para rin sa atin, bilang mga mananampalataya at bilang mga ordinaryong tao mga sombreros, may mga times na talagang pinipiga tayo. As in, kumaga pa parang said na said ka na. Yung pasensya mo, yung pagtitiis mo, yung pagtitiyaga mo, yung pagsaway mo sa mga anak mo, sa jowa mo, sa asawa mo, yung pagtitimpi, nandun lahat mga sombreros. Pero sabi dito, you are just tested by fire or by various trials. Magtiis ka. Pero, take note mga sombreros, kung yung pagtitiis mo naman ay sa maling paraan, o kunwari, nang-agaw ka ng asawa ng may asawa, nang-agaw ka ng jowa ng may jowa, o nagtitiis ka ngayon, dapat lang na pagtiisan mo yan, at saka baka may consequence pa sa huli mga sombreros. Because, yun nga, yung natapik natin yung definition of tamang pag-ibig mga sombreros. Definition of love is, it does not tolerate evil. Hindi siya, kumbaga pa, sabi niya pa doon, it does not rejoice with wickedness, or hindi siya natutuwa sa masama. So kung masama yung ginagawa mo, tapos nagtitiis ka, ay dapat bagay lang yan sa'yo. Hindi ako galit mga sombreros, I'm just telling you the truth. No? Ang pagtitiis na sinasabi dito is pagtitiis na gumagawa ka ng tama at mabuti. Alright? So klaro ko lang, kasi baka yung iba dyan, teasing ko na lang na minumura ako ng legal na asawa, ng legal na girlfriend o boyfriend. So wag ganun mga sombreros. Sabi niya, though it is tested by fire, sabi niya, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Grabe. Yung mga trials at pagtitiis natin ngayon, kumaga pa mapapalitan
Okay? Sa term natin ngayon, magko-convert tayo into GCash, no? Pag cash in, cash out, ganun ang term. So parang ganun din siya mga sombreros, para tayo nagde-deposit ng ating pera, ng ating kayamanan sa heaven. If we have faith, patience, endurance, determination, and we have the, kumbaga pa, yung genuineness ng faith natin ay maiipon if we have that great patience sa ating pananampalataya. Kasi nga, gaya ng ginto, kailangang i-test siya sa pamamagitan ng fire. Sa atin naman, sa pamamagitan ng trials. Alright? So, yun po mga sombreros. And, iti-turn ito, parang i-convert ni Lord sa pag-praise, pagdakila, pagtaas, pag-lift up, at saka pagdakila, at saka pagbigay pa ng karangalan sa Kanya at the revelation of Jesus Christ. Grabe. Kumbaga pa, kasi ang Diyos natin mga sombreros ay He's a God na kumbaga pa full of surprises. Yung way, kumbaga pa masama yung nangyari sa'yo, pero He can turn that into goodness. From evil to good. Yung masamang pangyayari at saka masamang nangyayari sa'yo, pwede niyang gawing pamamaraan. Yun yung daan niya para ma-experience mo yung hayahay na buhay. Yung experience mo yung greatness niya, ma-turn into, kumaga pa, gusto mo nang isurrender ang iyong pananampalataya, pero not until God put you in a circumstance na, ito pala, no? You put me on a higher rock, on a rock higher than I. Okay? Isa sa mga paborito kong verses yan sa Psalms, mga sombreros. Kapag na-overwhelm na tayo ng mga trials, kapag na-overwhelm tayo ng mga kaliwat kanang problema sa finances, sa relationships, sa mga kumbaga pa, sa physical, sa mental, sa emotional, sa mga isa talaga dito yung relasyon mo sa anak mo at saka sa magulang at saka sa asawa. Isa talaga yung mga sumunod sa mga common na mga problema ngayon. Kasi maraming mga anak ang hindi sumusunod sa magulang. Maraming mga anak ang nagkakatampuhan sa maraming mga magulang ang nagkakatampuhan sa anak kasi yung anak minsan gusto talaga masunod, no? Tsaka yung mag-asawa, nagkakatampuhan, nagkakaroon ng broken relationships, nagkakahiwalay pa sa masalala na situation, mga sombreros, yung hindi nagpapatawaran. So, dito, kapag meron tayong mindset na, at saka meron tayong way of living, yung buhay natin ay kumbaga pa may pananampalataya sa Diyos, you are living by faith and the grace of God, mga sombreros, He will turn every single bad situation, bad scenario sa buhay natin into the glorification and honor and praise of our Lord Jesus Christ. Grabe, no? Sabi dito, whom having not seen you love. Hindi pa natin nakita si Jesus Christ, pero we love Him. Yes. Though now you do not see Him, yet believing, yun ang sikreto, hindi pa ba natin siya nakita ngayon, pero naniniwala tayo. That is faith. Seeing or believing what we do not see, hoping what we do not see yet, and that is faith. Sabi dito, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Hindi matatawarang kagalakan, kaligayahan, mga sombreros. And this is where we end. Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Grabe, receiving the end of your faith. Si Jesus Christ ang tatanggap sa atin, mga sombreros, ng ating pananampalataya. Kumbaga pa, siya yung finish line. Sa isang karera, may finish line, di ba? So, ang karera ng pananampalataya natin, ang karera ng buhay natin, mga sombreros, is the same with the verses that we just read. Ito yung sasabi natin na si Jesus Christ ang author ng faith, siya yung may akda, siya rin yung ating finishing line. Kumbaga pa sa isang book, siya yung ating synopsis, siya yung ating summary, siya yung ating ending, no? Denouement sa term pa na sa French, mga sombreros, or sa English dictionary natin. Maraming salamat po. I pray that you will be blessed by patience, by genuineness of faith, mga sombreros, so that we will be received by God, by Jesus Christ at the end of our lives. Maraming salamat po. Nawa po ay punuin po ng Panginoon ang inyong bahay, ang inyong puso, ang inyong isipan, mga sombreros, ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng understanding, ng care, ng concern, ng joy, ng kagalakan, ng kasiyahan, mga sombreros, ng goodness, ng kabutihan, at saka mapagbigay na espiritu sa loob ng tahanan noon, ngayon, at magpakailanman, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, and see you sa next segment. Paalam po. Bye-bye.